Ayala Corp or AC. So yun. Mapapansin niyo yung pinagkaiba niya kay KFC. So yun. Yung all time nga niya before, meron markup po. Meron markup. Si AC, so yung markup niya, hindi ganun strong. Dito lang may maganda-ganda. So yun. Mabigat kasi yung company. So if you like this company, so okay naman siya for accumulating. So ito below this one. Yung presyo to. Accumulate below that price. Yun, sa baba. So magandang i-accumulate. So do not expect a very strong price impulsive movement. If JFC is going mahataw, going up, mga ganitong galawan. So retest na to, no? Ito. More likely nung kumukha nito. Yung kumukha nito. So yeah. Kung mag-rally si JFC na ganito, palabas to. Kasi AC, nasa loob pa rin ito. So yun. So mas strong lang si JFC kaysa kay AC. No? Pero maganda pa rin naman to, market structure nito. For patiently accumulating. So ito yun. Demand zone before. Yung presyo to. Type 6. So sa Wyckoff, meron tayong supply and demand. So, meron ditong spring. Yeah, may spring dito. Then ang next ng spring is sign of strength. So ito yung downtrend niya. Bakit ka nandiyan? Hindi ka naman daw mo downtrend sa akin. Gagawin natin strong, strong price. Hinanap ko yung order block. So doon ko pinatama sa order block na yun. Itong downtrend. So yan. So nasunod pa rin siya ng downtrend. So unlike KFC, so ito yung strong na order block. So yun, wala na siya sa downtrend. Yung downtrend. So yun, pwede siyang mag-break. And then we'll retest this one. Series of higher high and higher low. So yun. Uh-huh. So mas mura si Jollibee kaysa kay Ayala Corp. And mas malapit na si Jollibee sa dati niyang previous all-time high. Ilang percent na lang. Halos 30%. Previous all-time high. Previous all-time high. 75%. 30%, 75%. So, accumulating this one is still good. Good company. Fundamentals are good.
Pero, if makataw si Jollibee, tapos si AC hindi, that is normal. So, yun lang yung comment ko dyan kay Ayala ko. So, investable siya. So, if every month may madadagdag ka dito, investable. But, will not make a very strong impulsive. Saka mas sumasaw-saw kasi ito. Yun lang mo. Ito yung ASEAN crisis. Nasa tayo. ASEAN, baksak sa baba. Salo, new high. Yung bumaksak siya, tinagos niya pa tong high dati. So, hindi siya nag-flip. So, kumuha siya ng spring na naman. So, mukhang ganito yung galaw ni AC. Mukhang ganito yung gagawin niya. DNA ng stock. Kung kitang-kita para sa parehas sila. Magiging galaw ni AC. So, hagdan. So, pag bumalik nga lang siya, pag nagkaroon ng bear market, yung crisis, dumidiin sa malalim. Ito na yun. Ito. Ganitong market structure. Impulsive. Down. Passive. Down. Ayan. Sabi ko Larry AP. Boytis Power. Ayan. Before, ito yung alpha nun. Or highly speculative. Uptrend channel is intact. So, bumalik siya dun sa uptrend niya dati. So, impact pa yun. Uptrend niya. Sobrang strong nito. Natin yung volume. Yung sa weekly. Yung may volume. May volume. Ganda. So, good. Good volume. For Kuya Larry. So, ito. Buy below 37.65. So anywhere there. And this one. Forty forty. 40 pala. Ayan. Mahilig ba ito mag-retest? Ako, mahilig nga mag-retest. Possible, if price will break, retest dito. And then yung high. So, yun yung possible. Break, retest. Still, supply. Ayan. So, mas safe dito.
Hmm. So, ito yung extreme supply. Pwedeng umatag. So, dito, wala nang volume yun. Kasi may mga ano naman. May pullback. Tignan natin. Upcoming supply. So, hindi naman sa extreme supply. Dahil ang tagal na. May mga pullback lang yun. API. Hindi pa nga naman ng ali. I-draw yun na rin. 35. Hindi natin lalo. 35. Yun. Accumulate below 35. Okay, Kuya Larry yan. Kasi may position na siya nauna eh. So mag-average up lang siya. So, break 3 test. Possible. If we will have this week, mga doji, ganitong doji. Doji candle. Doji candle. So ito, 35 below. Si Macro Asia. Kumuha siya ng gagawin ko yung range. Yung parang ganito. Meron kang range na ganyan. Tatandaan dito kay Mac. Less than 10 billion. Third liner. Tingnan nyo to. Diba ito yung lockdown. Pero hindi agad siya nag-rally. So, mayroon siyang delay na 9 bars. 9 weeks. So, 9 weeks. So, August 5. Lagyan natin August 5. Nasaan si August 5? 9 weeks. Yun, per month. October. Possible. Magsimula yung play. Kung titignan ko siya, mga banda doon, yung bodega. End of September, bodegahan.
Kasi delay siya magkaroon ng uptrend. Sulit ba yung uptrend nito? Sulit naman din pala. So, may uptrend siya na. So, hindi siya katulad nila, JFC, na mayroong bounce agad. Pares nito. Kasi nasa na tayo. Magpaparehas kayo. Possible nandito na markets ko. So yun, macro Asia. Ah, sa daily may makikita kang Wyckoff yan. Wyckoff, kitang-kita naman. So yun. So yun, interested ako dyan kapag bumababa yung presyo. So doon ako bibili. Pero yan, dikit siya sa supply zone, sa taas. Dikit siya sa sellers. So, wag muna. Wag mo nang bodegahan. Sayang yung oras. Third liner. Remember, third liner. So, yan. Meron lang swing. Swing high, swing low, swing high, swing low. Ito, magiging ganyan din yan. Pag basura season yan. Ayun. Meron yan, ano panibagong, parang ganito yan. Mas maliit nga lang. Diba? So, meron kang range. Tapos mas malaki na yung range nito. Pares yung gulong. Pag bumalik yan dito, kung dito ka nakabili, matatakot ka. Yung laki. 16%. Grabe. So yan, macro Asia. Kasi mo yan, bumalik dito sa baba. Third liner ah. Ito yung key. Ito yung key. Third liner. Yan. So yun muna. Thank you very much for listening. Bye-bye.